Let's open the Bible, Luke chapter 19. Kaya buksan po natin sa ating mga Biblia, Lucas Kapitulo 19. Luke chapter 19, verse 10. Sa Lucas Kapitulo 19, versikulo 10. Let's read all together, verse 10, 3, 2, 1. Sapagkat ang anak ng tao ay dumating upang hanapin at iligtas ang nawala. Yes. So, in chapter 19, from verse 1 to 10, we can see the story of Zacchaeus. Kaya sa Kapitulo 19, mula versikulo 1 hanggang 10, makakita natin yung kwento ni Zacchaeo. And the conclusion of this story is the verse 10. At yung kahihinat na ng kanyang kwento ay nasa versikulo 10. The Jesus said, "The Son of Man has come to seek and to save that which was lost." Sinabi po ni Jesus, sapagkat ang anak ng tao ay dumating upang hanapin at iligtas ang nawala. So Jesus came to this world to find the people who are seeking the truth. Kaya dumating po ang Panginoong Jesus dito sa lupa upang hanapin yung mga naghahanap ng kanyang salita. Even after we get salvation, Jesus is looking for the people, the Christian, who desire to be used by God. Hanggang tayo naligtas, hinahanap din ng Panginoong Jesus yung mga Kristyano na nananais na gamitin ng Diyos. So today we're gonna learn the lesson through the story of Zacchaeus. Kaya ngayon pag-aaralan po natin yung mga aral patungkol sa kwento ni Zacchaeo. The verse 1, the Jesus entered and passed through Jericho. Kaya sa versikulo 1, pumasok po ang Panginoong Jesucristo sa Jericho. And there is Zacchaeus, he is a chief tax collector. At nandito po si Zacchaeo, siya po yung punong maniningil ng buwis. The verse 2 says he was rich. At sinasabi sa versikulo 2, siya rin po ay mayaman. So Jericho is the sin city. At yung Jericho po, ito po yung makasalanang lungsod. That city was full of sins. Yung lungsod na iyon ay marami pong kasalanan. Before we got salvation, we also live in the city which is full of sins. Bago po tayo maligtas, tayo rin po ay namumuhay sa isang lungsod na makasalanan. And one of the representative of sinners is Zacchaeus. At yung isang representative ng makasalanan ay si Zacchaeo. That time, the Rome conquered Israel. Sa mga panahon na ito, yung Roma ay sinasakop yung Israel. And some Israel people worked for the Rome. At yung ilang mga Israelita ay nagtatrabaho para sa mga taga-Roma. One of them is the tax collector. At isa sa mga iyon ay maniningil ng buwis. So tax collector collect the money from Israelite. Kaya yung maniningil ng buwis, kumukuha po sila ng pera mula sa mga Israelita. They offer it to the Rome. At inihahandog sa mga taga-Roma. So they are betrayers of Israelite. Kaya sila po yung mga taga-takwil ng mga Israelita. Because they work for Rome, not Israel. Dahil sila ay nagtatrabaho para sa mga Roma, kung hindi sa mga Israel. And sometimes tax collector collect more money to take it for themselves. At kung minsan, yung mga maniningil ng buwis, kumukuha sila ng labis na pera upang kunin para sa kanilang sarili. If people don't have the money, there is no mercy. Kapag yung tao ay walang pera, wala po silang habag. No matter what cost, they collect the money. If they cannot pay, they take their house or the animals and everything. Kaya kung ano man po ang dahilan, kinukuha po nila yung pag-aari ng isang tao, yung kanilang hayop, yung kanilang mga ari-arian. So think about this. Zacchaeus became the chief tax collector. Kaya pag-isipan niyo po ito, si Zacchaeo po, siya po yung punong maniningil ng buwis. So each tax collector is so cruel and no mercy. Kaya yung mga maniningil ng buwis, sila po talaga ay napakalupit at walang awa. Then how much he is cruel, must be cruel to become a chief tax collector. Kaya paano na lang po, kung gaano po katerible ang magiging isang punong maniningil ng buwis. So he was so cruel and brutal. Kaya wala po talaga siyang awa at wala po siyang habag. He didn't care what other people, how other people live. Kaya wala po siyang pakialam kung paano mamumuhay yung ibang mga tao. He didn't care whether people die or live. Wala po siyang pakialam kung mamamatay yung isang tao o mabubuhay. His only purpose is to gather more money. Yung kanyang layunin lang ay makakolekta ng maraming pera. That's why he became rich and powerful. Kaya siya po ay naging isang mayaman at makapangyarihan. Actually, meaning of the name Zacchaeus is purify and
to become righteous. Kaya sa katunayan, yung kahulugan po ng pangalang Zaccheo ay dinalisay at pagiging isang matuwid. But his life is just opposite. Pero kabaliktaran po yung kanyang naging buhay. Before we got salvation, we live the opposite life. Bago po tayo maligtas, ganito rin po ay namumuhay tayo ng kabaliktaran. The reason why God created us to glorify God. Ang dahilan po kung bakit po tayo nilikha ng Diyos ay upang luwalhatiin po siya. But with our body, we commit the many sins. Ngunit sa pamamagitan ng ating katawan, gumagawa tayo ng napakaraming kasalanan. So we live just opposite way against the reason why God created us. Kaya tayo po ay nabubuhay sa kabaliktaran ng dahilan kung bakit po tayo ginawa po o nilikha po ng Diyos. But even though the Zacchaeus is a great sinner, Jesus visited Zacchaeus. Pero kahit na si Zaccheo ay napakateribling makasalanan, siya pa rin po ay binisita ni Jesus. Even though Jesus was about to die on the cross, he visited Jericho. Kahit na malapit nang mamatay ang Panginoong Jesus doon sa krus, bumisita pa rin po siya sa It's Jericho. because of the Zacchaeus. Yung dahilan po ay si Zaccheo. And Jesus came to Zacchaeus. Kaya pumunta po ang Panginoong Jesus kay Zaccheo. And in verse 5, would you read? At nang dumating si Jesus sa lugar na iyon, siya'y tumingala at sinabi sa kanya, Zaccheo, dali ka at bumaba ka, sapagkat kailangan ako'y tumuloy sa bahay mo ngayon. Zacchaeus, for today I must stay at your house. Kaya, Zaccheo, kailangan ako'y tumuloy sa bahay mo ngayon. I want to stay in your house. Gusto kong pumunta sa bahay mo. I want to eat together. I want to have a fellowship together. Makasama ka na magkasama at mamuhay na magkasama. Actually, that's the shadow of salvation. Sa katunayan, ito po ay anino ng kaligtasan. Ephesians chapter 1 says, when we get salvation, when we listen the gospel and believe it, the Holy Spirit dwells in us. Sinasabi po sa Efeso Kapitulo 1 na kapag tayo naligtas, yung Espiritu Santo ay namumuhay na sa ating katawan. For all sinners, Jesus also say, I want to stay in your heart, in your spirit. Sa lahat ng mga kasalanan, sinasabi po ng Panginoong Jesus na gusto niyang pumunta sa ating puso. So Jesus is locking the door of the heart. Kaya yung Panginoong Jesus ay kumakatok sa pintuan ng ating puso. Even though we were also great sinner like Zacchaeus, Jesus visited us one day. Kahit na tayo po ay napakadakilang makasalanan, tayo pa rin po ibibisitahin ng Panginoong Jesus. That's why we were invited to listen the Bible seminar and we got salvation. Kaya tayo po ay naimbitahan na makinig ng Bible seminar at naligtas. Then we can see what kind of person can find the truth and can be used by God. Kaya makikita po natin dito kung anong klaseng uri ng tao yung makakatagpo sa Panginoong Jesus at gagamitin ng Panginoong Jesus. Even though the Zacchaeus was a great sinner and chief tax collector, probably his heart was empty. Kahit na si Zaccheo ay dakilang makasalanan at punong maniningil ng buwis, yung kanyang puso ay walang laman. Otherwise, because of that, he wanted to see Jesus. Dahil sa dahilang iyon, ninanais siya na makita ang Panginoong Jesus. The verse 3, would you read? Nagsikap siyang makita kung sino si Jesus, subalit hindi magawa dahil sa karamihan ng mga tao, sapagkat siya'y pandak. He was short. Kaya siya po'y pandak. 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 So maybe other friends bullying him and make fun of him. So he has probably had a complex. Kaya marahil pinagtatawanan siya ng kanyang mga kaibigan kasi siya po ay pandak. Maybe because of that, he really easy to betray the all Israel people and stood in the side of Rome. Kaya yun maaari yung madaling dahilan upang itakwil niya yung mga Israelita. Maybe he was alone in elementary or high school. Marahil lagi siyang mapag-isa yung siya ay nag-aaral pa lamang. Maybe he thought, I don't care anyone. Kaya iniisip niya, wala akong pakialam sa ibang mga tao. Nobody loves me. Walang nagmamahal sa akin. So I don't need anyone. I just need the power and money. Kaya hindi ko kailangan yung ibang mga tao, kailangan ko lang ng pera at kapangyarihan. So even though all people leave and all people blame me, I don't care. I just want to be rich. Kaya kahit na walang pakialam sa akin yung mga tao, wala rin akong pakialam sa kanila. So eventually he became rich. Sa di kalaunan, siya po ay naging mayaman. But his heart was still empty. Pero yung kanyang puso ay wala pa ring laman.
So one day, he heard about Jesus. Kaya isang araw, narinig niya yung patungkol sa Panginoong Yesus. He heard that Jesus is the friend of the tax collector and the harlot. Kaya narinig niya na si Jesus ay kaibigan ng punong maniningil ng buwis. So he really, the verse 3 says, he sought to see who Jesus was. Kaya sa versikulo 3, nagsikap siyang makita kung sino si Jesus. So he really want to see Jesus. Kaya talagang ninanais niya na makita po si Jesus. If we see the verse 4, we can see how much he desired to see Jesus. Kaya kung babasahin po natin yung versikulo 4, makikita po natin kung gaano po niya ninanais na makita ang Panginoong Jesus. The verse 4, basahin po natin let's read it together, 3, 2, 1. Kaya tumakbo siya sa unahan at umakyat sa isang puno ng sikomoro upang makita siya, sapagkat siya'y daraan sa daang iyon. Here is a sycamore tree. Kaya narito po yung puno ng sikomoro. This is very special tree in order to understand this whole story. Kaya po ito'y natatanging puno upang maunawaan po natin yung kabuuang kwento. Sycamore tree bears many fruits. Kaya yung puno ng sikomoro, naglalabas po ito ng maraming mga bunga. But it's not tasty. Pero hindi po ito masarap. So in order to make it tasty, the worker should climb up, and in each fruit, he has to pierce, make a hole, and put the olive oil. Kaya upang ito ay maging malasa, yung tagapangasiwa ay kailangan umakyat doon sa puno at kailangan maglagay po siya ng olive oil doon sa bunga. So all the fruits are very small and so many. So it's really hard work and dirty work. Kaya yung lahat ng bunga nito ay napakaliit, kaya maraming kailangan gawin upang gawin ito. Let's look at the Amos. Please bookmark here, and let's look at the Amos chapter 7. Lagyan po natin ito ng tanda at dako po tayo sa Amos, Kapitulo 7. Amos chapter 7, verse 14. Kaya sa Amos, Kapitulo 7, versikulo 14. Amos introduced himself. Kaya ipinakilala po ni Amos yung kanyang sarili. Would you read? Nang magkagayon sumagot si Amos kay Amasyas, ako'y hindi propeta o anak man ng propeta, kundi ako'y pastol at manggagawa sa puno ng sikomoro. So he says, I was a sheep breeder and a tender of sycamore fruit. Kaya sinabi po niya, ako'y pastol at manggagawa sa mga puno ng sikomoro. In ancient time, the sheep breeder, the shepherd, is the lowest class. Dati po, yung mga panahon na ito, yung pastol ay makababang uri ng trabaho. Because they stayed with the animals Dahil sila in po, the field. dahil sila po ay nanatili sa kanilang mga alaga at hayop sa ilang. So they cannot take a shower. They are so dirty, and they don't have a house. Kaya po hindi po sila pwedeng maligo at wala po silang bahay. And the rich man has a rice field. Kaya yung mayaman, meron po siyang Rice field. palayan. Meron po Oh. siyang palayan. And they live in the city. At sila po ay namumuhay dun sa lungsod. They are rich men. Talaga pong mayaman. Then the shepherd, in the spring or summer, they can feed their animals in the field. Kaya yung pastol po tuwing tagsibol o tag-init, pinapakain niya po yung kanyang mga hayop. But in the winter season, no food. Pero pagdating ng taglamig, wala po silang pagkain. So the shepherd has only one choice. Kaya yung pastol, isa lang po yung kanyang pagpipilian. They bring the animal to the rich man in the city, Kaya dinadala niya yung mga hayop sa bahay ng mayaman. and he asked the owner of the rice field to let his animal to eat the grass in the rice field. Kaya po siya po ay humihingi ng pakiusap dun sa mayaman na dadalhin yung mga hayop sa kanyang palayan upang makakain doon. At that time, the owner of the rice field used to ask the shepherd to work for the sycamore tree. Kaya sa panahon na ito, yung may-ari ng palayan,
inanais niya yung pastol ay magtrabaho para doon sa Sycamore. Because it's really hard and dirty work. Dahil ito po talaga ay napakahirap at maruming gawain. That's why the Amos introduced himself. I'm the shepherd and care the sycamore tree. Kaya ipinakilala po ni Amos ang kanyang sarili na isang pastol at tagapag-asiwa doon sa puno ng Sycamore. So the rich man never climbed up the sycamore tree. Kaya yung mayamang tao, hindi niya po kayang makaakyat doon sa puno ng Sycamore. But at that time, the Zacchaeus climbed up the sycamore tree. Pero sa panahon na ito, si Zacchaeus ay umakyat doon sa puno ng Sycamore. Because that much he desired to see Jesus. Dahil gayon na lamang po ang kanyang pagnanais na makita ang Panginoong Jesus. So what is the desire? Kaya ano po ba yung pagnanais? What is the eagerness? Kaya ano po ba yung pagnanais po natin? When we are eager to do something, we don't care others. Kaya kapag ninanais natin yung isang bagay, wala po tayong pakialam sa ibang bagay. When the Zacchaeus climbed up the sycamore tree, maybe all other people who know Zacchaeus got surprised. Kaya nung si Zacchaeus ay umakyat dun sa puno ng Sycamore, yung mga nakikilala sa kanya ay talagang nagulat. You climb up sycamore tree? Talaga bang umakyat ka sa puno ng Sycamore? Oh, it's so dirty and other people think you are lowest class. Kaya napakarumi niyan at iniisipin ng iba na mababang uri ka ng tao. But he didn't care. Pero wala po siyang pakialaman. I don't care. I really want to see Jesus. Wala akong pakialam, ninanais ko lang makita ang Panginoong Jesus. Even though one mother is so shy person, when the baby is sick and about to die, she is not shy anymore. Kahit na yung isang nanay ay mahiyain, pero kung yung anak niya ay malapit ng mamatay, hindi na po siya mahihiya. The mother probably shout to all other people, please, please help me. Marahil sisigaw talaga yung nanay na ito na sa mga tao na pakiusap, tulungan nyo kami. My baby is dying, please, please help me. Yung anak ko mamamatay na, tulungan nyo kami. She is not shy anymore. Hindi po siya mahihiya. She doesn't care what other people think about her anymore. Kaya wala po siyang pakialam kung ano po ang iisipin ng ibang mga tao sa kanya. That's the desire. Ganun po yung pagnanais. So Zacchaeus really desired to see Jesus. Kaya si Zacchaeus, ninanais niya po talaga na makita ang Panginoong Jesus. Let's look at the Mark chapter 10. Kaya buksan po natin sa Marcos, Kapitulo 10. Here is the Bartimaeus. Kaya nandito po si Bartimeo. Mark chapter 10, verse 46. Kaya sa Marcos, Kapitulo 10, versikulo 46. Would you read? At dumating sila sa Jericho, habang nililisan niya ang Jericho, kasama ang kanyang mga alagad at ng napakaraming tao, isang pulubing bulag, si Bartimeo na anak ni Timeo, ay nakaupo sa tabi ng daan. Here is the blind and the beggar Bartimaeus. Kaya narito po yung isang pulubing bulag na si Bartimeo. So he couldn't see anything, Kaya wala po siyang makitang anuman. and he didn't have anything. At wala rin po siyang pag-aari. So he was a hopeless person. Kaya wala po siyang pag-asa. But he heard that Jesus visited this city. Pero narinig niya na si Jesus ay bibisita sa lugar na ito. The city is also Jericho. Yung lugar na iyon ay lugar ng Jericho. Intentionally, Jesus visited Jericho. Kaya nang intentional, pumunta po o binisita ng Panginoong Jesus ang Jericho. Because Jesus already knew that who has a desire to seek Jesus. Kaya dahil alam na po ng Panginoong Jesus kung sino po yung mga tao na ninais na makita po siya. So verse 47, Bartimaeus didn't care what other people think about him. Kaya sa versikulo 47, makikita po natin na si Bartimeo ay walang pakialam sa paningin ng iba. So verse 47, let's read it together. 3, 2, 1. Nang marinig niya na iyon ay si Jesus na nagsimula siyang magsisigaw at magsabi, Jesus, anak ni David, mahabag ka sa akin. What do you think? If we make this story like a drama, the Bartimaeus cry out like, Jesus, Son of David, have mercy on me. Did he say like this? Kaya paano na lang po kung gagawin po nating drama yung tagpo na ito? Ganto po ba ang sasabihin ni Bartimeo? Jesus, anak ni David, mahabag ka sa akin. Ganto po ba ang sabi niya?
Not like this, right? Hindi po ganun, tama? He probably shouted with all his energy and strength, Tala- Jesus, Son of David, have mercy on me. Talagang pong, hindi po ganito yung kanyang gagawin at talagang sisigaw po siya, anak ni David, mahabag ka sa akin. He probably felt like this is last chance to open his eyes. Marahil sa pakiramdam niya, ito na yung pinakahuling pagkakataon niya upang gumaling. It can be his last chance to meet Jesus. Ito na yung huling pagkakataon niya upang makita ang Panginoong Hesus. So he cried out and cried out, Jesus, Son of David, have mercy on me. Kaya talaga po siyang umiyak at sumigaw, anak ni David, mahabag ka sa akin. Then verse 48, the many want him to be quiet, but he cried out all the more. Kaya sa versikulo 48, at sinaway siya ng marami na siya'y tumahimik, ngunit siya'y lalong nagsisigaw. So he didn't care what other people say. Kaya wala na po siyang pakialam kung ano po ang sasabihin ng iba. You cannot open my eyes, so I don't care about you. Hindi mo naman kayang buksan yung aking paningin, kaya wala akong pakialam sa iyo. You are not my hope. Jesus is only my hope. Hindi ikaw yung pag-asa ko, ang Panginoong Hesus ang tanging pag-asa ko. So he didn't care others. Kaya wala po siyang pakialam sa iba. He cried and cried out to Jesus only. Kaya talagang umiyak at nagsisigaw siya para sa Panginoong Hesus. That's the desire. Ganun po yung pagdanais. His desire stopped Jesus. Kaya ang kanyang pagnanais ang nagpahinto sa Panginoong Hesus. His desire made Jesus turn around and meet Bartimaeus. Ang kanyang pagsisigaw ang dahilan kung bakit lumingon ang Panginoong Hesus at pumunta kay Bartimeo. So verse 49, so means because of his desire, Jesus stood still and commanded him to be called. Kaya tumigil si Jesus at sinabi, kaya dahil sa kanyang pagsisigaw, tumigil at pumunta ang Panginoong Hesus sa kanya. So when the Bartimaeus heard that Jesus called him, the verse 50, throwing aside his garment, he rose and came to Jesus. Kaya nung nalaman ni Bartimeo na papalapit na ang Panginoong Hesus, sinabi sa versikulo 50, paghahagis niya sa kanyang balabal, nagmadali siyang tumayo at lumapit kay Jesus. So he's a beggar. So everything he has is only garment. Kaya siya po yung isang pulubi, kaya yung kanyang suot, yun lang po yung meron siya. But he threw his garment. So it means when we really desire something, we can give up all things we have. Kaya inihagis niya yung kanyang balabal, kaya kung tayo po ay may pagnanais, talagang iwawaksi o ihagis natin yung lahat ng meron po tayo. That much we desire something. Kaya ganun na lamang po yung pagnanais natin sa isang bagay. Then he rose and came to Jesus. It means he's blind. So he can be hurt and he can fall down, but he didn't care. Kaya siya po isang bulag, pero siya tumayo at lumapit kay Jesus, kaya maaari po siyang matumba. So when we really desire something, we don't care what happened to us. Kaya kapag tayo po talaga ay nagnanais, wala po tayong pakialam kung ano po yung mangyayari pa sa atin. Even though we sacrifice and hurt, we don't care if we can take that things. Kaya kahit na magsakripisyo tayo at masaktan, para lang makapunta sa Panginoong Hesus, ginagawa po natin ito. So finally, Jesus asked him, verse 51, what do you want me to do for you? Kaya sa kahulihan, sinabi ng Panginoong Hesus sa kanya, anong ibig mong gawin ko para sa iyo? Then his wish is so clear and so obvious. Kaya yung kanyang sagot at kanyang hiling ay napakalinaw. So he immediately answered, Rabbi, that I may receive my sight. I want to open my eyes. Kaya sinabi niya, Rabboni, ibig kong muling makakita, kaya ninanais niya na maalis o makakitang muli. So he didn't wish any other things. Kaya wala na po siyang ibang hiniling pa. He only wished to open his eyes. Ninanais na lang na mabuksan yung kanyang mga mata. That's the desire. Ganun po yung pagnanais. If we have a desire, our wish is so clear. Kaya kapag tayo po ay may pagnanais, yung ating hiling ay napakalinaw. When we have a desire, we don't care other people and we don't care how much we sacrifice. Kaya kapag tayo po ay may pagnanais, wala po tayong pakialam sa ibang mga tao at wala po tayong pakialam sa ating sakripisyo. So who can get salvation? Kaya sino po ba yung maaaring maligtas? All the people, even though we have a great sins, we can get salvation because God's love is greater than our sins. Kaya kahit na tayo maraming mga kasalanan, tayo pa rin po ay maaaring maligtas dahil
ang pag-ibig ng Diyos ay higit sa ating mga kasalanan. But if we don't desire to get salvation, we cannot get saved. Pero kung hindi po tayo magnais na tayo maligtas, hindi po tayo maliligtas. Mark chapter 1 verse 15 says, repent and believe in the gospel. Kaya sinasabi sa Marcos Kapitulo 1, versikulo 15, kayo magsisi at manampalataya sa Ebanghelyo. While we are studying the Bible, we know who is the true God. Kaya habang nag-aaral po tayo ng Biblia, makikita natin kung sino po yung tunay na Diyos. We know how much terrible sinner we are. Kaya malalaman natin kung gaano po tayo kateribling makasalanan. Then naturally, we repent and we really desire to get salvation. Kaya nang natural, tayo po talaga ay magsisisi at magnanais ng kaligtasan. Without this repentance, without this desire, God doesn't help us to believe in the gospel. God doesn't help us to get salvation. Kaya kung wala po tayong pagnanais at hindi po tayo magsisi, hindi po tayo tutulungan ng Diyos na tayo po ay maligtas. In our Christian life, it's exactly the same. Ganoon din po sa ating buhay Kristiyano. Who can be used by God? Sino po ba yung ninanais na gamitin ng Diyos? Who can grow up in the faith? Sino po ba yung lalago sa kanyang pananampalataya? While we are living for Jesus after we get salvation, we realize we are so weak and foolish. Kaya habang tayo ay nabubuhay para sa Panginoong Yesus, malalaman natin kung gaano po tayo kahina. We realize that without the help of God, without the grace of God, we cannot do anything. Kaya malalaman natin kung wala yung tulong ng Diyos at yung biyaya ng Diyos, wala po tayong magagawa. That's why we desire to receive the grace more. Kaya ninanais po natin ng higit pa yung biyaya. Lord, without your help, I cannot do anything. Panginoon, kung wala ang yung tulong, hindi ko ito makakaya. But I like to ask you, how much do you desire to be used by God? Kaya gusto ko po kayong tanungin, gaano niyo po ninanais na gamitin ng Diyos? How much do you desire to receive the grace of God? Kaya gaano niyo po ninanais na matanggap yung biyaya ng Diyos? Sometimes when I have a counseling, some brothers and sisters wants to recover their Christian life. Kaya kung minsan, kapag ako po ay nagka-counseling, yung ibang mga kapatiran, ninanais po nila kung paano mapapanauli ang kanilang buhay Kristiyano. Pastor, so this brother, he was absent the church 3 weeks. Kaya itong brother na ito, nakapagliban na ng 3 linggo. Then, he wants to go back and recover his Christian life. Kaya ninanais niyang bumalik at mapanauli yung kanyang buhay Kristiyano. But he says, I'm shy to go back. Pero ako ay nahihiya na bumalik. Then I have a big question. If he really desire to recover his Christian life, Kaya ako po talaga yung nagtataka at nagtatanong sa aking sarili, talaga bang ninanais na makabalik? without church, we cannot recover. Kung wala ang iglesia, hindi po tayo makakabalik. Without church, we cannot receive any grace of God. Kung wala ang iglesia, hindi po natin matatanggap ang alinmang biyaya ng Diyos. Without church, we cannot save any lost souls. Kung wala ang iglesia, wala po tayong maliligtas na anumang ligaw na kaluluwa. Then, if he really desire to recover, no matter what other people talk about him, he must return and stick to the church. Kaya kung talagang sobrang nagnanais siya na mapanauli, wala po dapat siyang pakialam sa sasabihin ng iba at pumunta lang sa iglesia. Even though other people stone him and kill him, I want to abide in the church. I don't care. Kaya kahit na pagbabatuhin siya at patayin siya, ninais ko lang makapunta ng iglesia, wala akong pakialam. Because without church, I'm gonna die. Dahil kung wala ang iglesia, mamamatay ako. Without church, I cannot recover. So I really desire to abide in the church. Kaya kung wala ang iglesia, hindi ako mapapanauli, kaya ninanais ko lamang na makapanumbalik sa iglesia. But if we think, I'm shy, I'm worried what other people talk about me, then he doesn't desire that much. Kaya kung iniisip niya na nahihiya ako at nahihiya siya kung anong sabihin ng iba, hindi pa sapat yung kanyang pagnanais. For example, I have a sickness to die. Kaya isang halimbawa po, meron po akong sakit at malapit na akong mamatay. If I really want to live, I go to the doctor and ask you the help, right? Kung ninanais ko po talagang mabuhay, kinakailangan kong pumunta sa doktor at humingi ng tulong. What if I say, I'm shy? Paano na lang kung sasabihin ko, nahihiya ako eh. It means I don't want to live more.
Kaya ibig sabihin, hindi ko na gustong mabuhay pa. I don't know how much this is serious. Kaya hindi ko naiisip kung gaano po ito kaseryoso. So, if we really want to recover, no matter what other people talk about us, we must come back and stick to the Word of God and the church. Kaya kung talagang ninanais natin na makapanumbalik, dapat hindi nating isipin kung ano pang sasabihin ng iba at kailangan lang natin manatili at sa salita ng Diyos. So, I like to ask, do you desire to recover your Christian life? Kaya ako po tinatanong ko po kayo ngayon, talaga bang ninanais mo na makapanumbalik sa iyong buhay Kristiyano? Do you desire to be used by God? Ninanais mo ba talaga na gamitin ng Diyos? How much do you desire? Gaano po yung pagnanais? It means how much do you realize you are weak? Gaano nyo po malalaman o nalalaman kung gaano po kayo kahina? As much as we realize we are weak and without God we cannot do anything, we really desire to abide in the church and ask you the help from God. Kaya kapag talagang naunawaan natin na tayo mahina at walang magagawa, kung wala ang tulong ng Diyos, talagang ninanais po natin na makapanumbalik sa iglesia. So Jesus visited Zacchaeus because he knows how much Zacchaeus desire to meet Jesus. Kaya po binisita ng Panginoong Hesus si Zacchaeo dahil alam po ng Panginoong Hesus kung gaano po ninanais ni Zacchaeo na makita siya. Even though he didn't express anything, in his heart, he really want to see Jesus. Kahit na hindi po makita sa kanyang mukha ito, talagang nalalaman ng Panginoong Hesus kung gaano po yung kanyang pagnanais. Let's look at Luke chapter 11. Kaya dako po tayo sa Lucas Kapitulo 11. Luke chapter 11, Sa Lucas verse po. 9. Sa Lucas Kapitulo 11, versikulo 9. Verse 9. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan, humanap kayo at kayo'y makakakita, tumuktok kayo at kayo'y pagbubuksan. God promised He will give us the salvation and the grace. Kaya ipinangako po ng Diyos na tayo bibigyan ng kaligtasan at ng biyaya. But here is the condition. Pero narito po yung kondisyon. Ask, it will be given to you. Humingi at kayo'y bibigyan. Seek, you will find. Humanap at kayo'y makakakita. Knock, it will be open to you. Tumuktok kayo at kayo'y pagbubuksan. What if we don't ask, we don't seek, we don't knock, we cannot get anything? Kaya paano lamang po kung hindi po tayo humingi, humanap at kumatok, wala po tayong matatanggap. So, I'm not talking about without God, we can do everything with our desire. Kaya po, hindi ko po ito sinasabi na kung wala yung tulong ng Diyos, kung wala tayong pagnanais, hindi natin ito magagawa. I'm talking about if we know that without God, we cannot do anything, we must desire more to receive the more grace. Kaya kapag ating nalaman na kung wala ang tulong ng Diyos ay wala tayong magagawa, talagang magnanais na tayo na hingin yung kanyang tulong. The verse 10, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap at ang humahanap ay nakakatagpo at ang tumatak ay binagbubuksan. Yes. So, anyone who desire to receive more grace and to be used by God more, God find him and use him. Kaya kung sino man yung tao na ninanais na gamitin ng Diyos at makatanggap pa ng dakilang biyaya, hinahanap po talaga siya ng Diyos upang gamitin. So, what do you desire? Kaya ano po ba ang inyong ninanais? Panginoon, I need a pera. I want a boyfriend. Panginoon, ninanais ko ng kasintahan. I want to get a job. I want to be successful. Ninanais ko na magkatrabaho at maging matagumpay. What kind of desire do you have? Kaya anong klaseng pagnanais ang meron po kayo? After we get salvation, we desire to know about Jesus more. Kaya pagkatapos nating maligtas, ninanais po natin na malaman at makilala pa ang Panginoong Yesus. That's why we pray a lot. Kaya tayo po ay labis na nananalangin. Hannah, you have a sister Hannah? There. Hannah prayed a lot.
Kaya si Hannah po ay talagang labis na nananalangin because she couldn't understand why she didn't have a baby. dahil hindi niya po maunawaan kung bakit hindi po siya magkaroon ng anak. So she prayed and prayed. Kaya talaga po siyang nananalangin at nananalangin. Actually, she didn't want the after prayer, her prayer, she found the answer. Kaya sa pamamagitan ng kanyang panalangin, natagpuan niya po yung kanyang kasagutan. So her heart became peaceful. Kaya nagkaroon ng kapayapaan sa kanyang puso. She became peaceful not because she has a baby, but because she get the answer from God. Talagang siya ay naging mapayapa, hindi dahil nagkaroon po siya ng anak, kundi nagkaroon po siya ng kasagutan mula sa Diyos. In our Christian life, sometimes we don't understand why this kind of things happens. Sa ating buhay Kristyano, kung minsan hindi natin maunawaan kung bakit nangyayari ito sa ating buhay We don't Kristyano. understand why God allow me to suffer like this. Kaya hindi natin maunawaan kung bakit ito pinahintulot ng Diyos na mangyari sa atin. In order to find the answer, we pray and pray. Kaya upang malaman at makatanggap ng kasagutan, talagang tayo po ay nananalangin. In order to hold our faith, we pray and pray. Kaya upang panghawakan yung ating pananampalataya, tayo po ay nananalangin. When we ask, we receive. Kaya kapag tayo humingi, tayo ay makakatanggap. So, if we don't have a desire in our Christian life, we cannot grow up and we cannot be used by God. Kaya kung wala po tayong pagnanais sa ating buhay Kristyano, hindi po tayo lalago at hindi po tayo gagamitin ng Diyos. Let's look at the John chapter 15. Kaya buksan po natin sa 1, Kapitulo 15. John chapter 15, verse 5. Sa 1, Kapitulo 15, versikulo 5. Jesus said, I am the vine, you are the branches, and he who abides in me and I in him bears much fruit, and for without me you can do nothing. Kaya sinabi ng Panginoong Hesus, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siya nagbubunga ng marami, sapagat kung kayo hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. In verse 4, abide in me and I in you. Kaya sa versikulo 4, kayo manatili sa akin at ako'y sa inyo. So, where is Jesus? Kaya nasaan po ba ang Panginoong Hesus? Where is God? Saan po ba yung Diyos? Jesus said, I in you. Jesus is staying in the group of these people. Kaya sabi sa versikulo 4, ako'y sa inyo, kaya ang Panginoong Hesus ay nananatili sa grupo ng mga ligtas. So, who is you? Who are you? who in this verse 4. Kaya sino po ang tinutukoy po dito na ako? The verse 3, you are already clean because of the word which I have spoken to you. So, Kaya- you means the group of saved people. Kaya sabi sa versikulo 3, kayo malilinis na sa pamamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. Kaya yung tinutukoy na ako po dito ay yung mga ligtas na Kristyano. That is church. Yun po yung iglesia. So Jesus is in the church. Kaya ang Panginoong Hesus ay nasa iglesia. And if you don't abide in the church, you can do nothing. Kaya kung hindi ka manatili sa iglesia ay wala kayong magagawa. So if we really believe this verse, we have to desire, we have to pray more to abide in the church until we stand before God. Kaya kung tunay kang naniniwala sa talatang ito, kaya kailangan mong manatili sa iglesia hanggang sa bumalik ang Panginoong Hesus. Lord, please help me to abide in the church until the end. Panginoon, tulungan mo ako na makapanatili sa iglesia hanggang sa wakas. Please make me fruitful through the church. Panginoon, gawin mo akong mabunga sa pamamagitan ng iglesia. Let's look at the Ecclesiastes chapter 4. Kaya buksan po natin sa Ecclesiastes, Kapitulo 4. Ecclesiastes chapter 4. Verse 9. Sa Ecclesiastes, Kapitulo 4, versikulo 9. Would you read? Ang dalawa ay mas mabuti kaysa isa, sapagkat sila'y may mabuting gantimpala sa kanilang pagpapagod. Yes. One person can be weak.
Kaya yung isang tao ay mahina. But when we gather together for one purpose, we can be strong. Pero kapag tayo nagsama-sama sa isang layunin, tayo po ay magiging malakas. Bible says two are better than one. Sinasabi ng Biblia, ang dalawa ay mas mabuti kaysa isa. These days, all people want to stay alone. Kaya sa mga panahon natin ito, yung mga tao ninanais na mapag-isa. They want to stay in the house or the room alone. Kaya ninanais lang nila na mag-isa sa kanilang bahay at sa kanilang kwarto. But Bible says two are better than one. Pero sinasabi ng Biblia, ang dalawa ay mas mabuti kaysa isa. The verse 11, verse 12, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At bagaman ang isang tao ay maaaring magtagumpay laban sa iba, ang dalawa ay magtatagumpay laban sa isa. Ang panaling may 3 pisi ay hindi agad napapatid. Yes. So, even though each one of us is weak, when we gather together, God is in the church. That's why we become strong. Kaya kahit na tayo ay mahina bawat isa, kung tayo magsama-sama at manatili sa iglesia, talagang kikilos sa atin yung Panginoon. So, if you desire to be fruitful, please abide in the church. Kaya kung talagang ninanais nyo na maging mabunga, kailangan yung manatili sa iglesia. If you desire to be used by God more, you have to abide in the church first. Kaya kung ninanais mo na gamitin ka ng Diyos, una muna ay kailangan mong manatili sa iglesia. And we also have to desire more word of God. At kinakailangan din po natin na magnais ng marami pang salita ng Diyos. Let's look at the Luke chapter 6. Kaya dako po tayo sa Lucas Kapitulo 6. Luke chapter 6 verse 19. Sa Lucas Kapitulo 6, versikulo 19. Luke chapter 6 verse 19. Would you read, Brother Lester? Pinagsikapan ng lahat na siya'y mahipo sapagkat may kapangyarihang nanggagaling sa kanya at pinagaling niya ang lahat. All the multitude, all people wants to touch Jesus. Kaya pinagsikapan ng lahat na mahipo ang Panginoong Hesus. Because when they touch Him, they can be healed. Dahil kapag siya ay nahawakan nila, sila po ay gagaling. The John chapter 1 says, the Word of God came to this world as a form of man. That is Jesus Christ. Kaya sinasabi ng 1 Kapitulo 1 na yung salita ay nagkatawang tao, yun po ang Panginoong Hesus. So Jesus Himself is the Word of God. Kaya ang Panginoong Hesus, siya po mismo ang salita ng Diyos. Word of God become a man. That is Jesus Christ. Ang salita ng Diyos ay naging tao, yun po ang Panginoong Hesus. So touching Jesus is touching the Bible. Kaya ang paghawak sa Panginoong Hesus ay paghawak sa Biblia. When we also touch the Word of God, the Word of God can comfort us and heal us. Kaya kapag tayo ay hinawakan natin yung salita ng Diyos, tayo po ay aaliwin nito at magkakaroon po tayo ng kalakasan. If we have a concern, we have to touch the Bible. Kapag tayo mayroong alalahanin, kinakailangan nating hawakan ng Biblia. If our heart hurt, we have to touch Jesus. Kaya kapag nasaktan ang ating puso, kinakailangan nating hawakan ng Panginoong Hesus. So who touch Jesus? Those who desire to be healed. Kaya sino po ba yung humawak sa Panginoong Hesus? Sila po yung mga tao na gustong mapagaling. So those who desire to get more strength and more comfort, they stick to the Word of God and learn the more Word of God. Kaya yung mga tao na gustong makatanggap ng kalakasan at kaaliwan, talagang sila po ay nananatili sa salita ng Diyos. And also, we really desire to preach the gospel. At talagang ninanais natin na ipangaral ang Ebanghelyo. Coco Martin? Coco Martin, right? Ricky Martin? Coco Martin. Right? Coco Martin. Where is our Coco Martin? Nasaan po yung ating Coco Martin? Ortigas Church, Coco Martin. Ang Ortigas. Here is Coco Martin. Kaya nakita po si Coco Martin. Then, these people, when they work, they saw Coco Martin. Kaya yung mga tao na to, nung sila po ay naglalakad, nakita nila si Coco Martin. Then what do? Kaya ano po kanilang gagawin? When they meet their friends, they probably said, "Hey,
We saw Coco Martin. Kaya kapag nakita-kita po sila ng kanilang mga kaibigan, talagang sasabihin nila, alam mo ba, nakita namin si Coco Martin. He's so handsome and tall and wow, he's great. Talagang napaka-pogi niya at matangkad at napakadakila. Probably they are so excited to share about Coco Martin, right? Talagang sila po ay nananabik na ibalita yung patungkol kay Coco Martin. Tama po ba? You can agree. As an unsaved person, they can be so excited to Yeah. share it. Kaya bilang mga hindi ligtas, talagang nananabik po sila na ibahagi ito. But our Lord Jesus Christ is much greater than Coco Martin. Pero ang ating Panginoong Hesus ay mas dakila kumpara kay Coco Martin. Then when we meet Jesus and see Jesus, we're gonna share about Jesus more than Coco Martin. Kaya kapag atin ang nakatagpo ang Panginoong Hesus, talagang mababahagi natin yung patungkol sa Panginoong Hesus kumpara kay Coco Martin. Have you studied the Bible? Nakapag-aral ka na ba ng Biblia? Have you studied what Jesus has done for your spirit? Napag-aralan mo na ba kung ano pong ginawa ng Panginoong Hesus sa inyong kaluluwa? Have you studied how much Jesus sacrificed and loves you? Napag-aralan mo na ba kung gaano kami namahal at gaano po ang sakripisyo ng Panginoong Hesus para sa iyo? When we meet Jesus, we cannot help but sharing Jesus more. Kaya kapag ating nakatagpo ang Panginoong Hesus, talagang nananabik tayo na ibahagi kung anong ginawa ng Panginoong Hesus para sa atin. So let's go back to Luke chapter 19. Kaya balik po tayo sa Lucas Kapitulo 19. So Jesus came to Zacchaeus, and verse 5, Zacchaeus, make haste and come down, for today I must stay in your house. Kaya pumunta ang Panginoong Hesus kay Zacchaeo at sinabi niya, Zacchaeo, dali ka at bumaba ka sapagkat kailangan ako'y tumuloy sa bahay mo ngayon. Then verse 6, he came down joyfully, received Jesus joyfully. Kaya sabi sa versikulo 6, kaya't siya'y nagmadali, bumaba at natutuwa siyang tinanggap. He realized how much Jesus loves him. Kaya naunawaan niya po kung gaano po siya minamahal ng Panginoong Hesus. Nobody cared him, but only Jesus visited him and loved him. Walang pakialam yung ibang tao sa kanya, ang Panginoong Hesus lang yung nagmamahal sa kanya. When we receive the love, we want to pay back. Kapag tayo nakatanggap ng dakilang pag-ibig, talagang ninanais natin na suklian ito. So what's the biggest difference between all the religions and born-again Christian? Kaya ano po ba yung malaking pagkakaiba ng lahat ng relihiyon at ng mga born-again Christians? All the religions says you have to do something. Lahat ng mga relihiyon, sinasabi nila, kailangan mong may gawin. Then you will be blessed and you will be loved. Kaya upang ikay pagpapalain at ikaw ay mamahalin. But Bible says you are already loved. You are already forgiven and you are already so loved by Jesus. Pero sinasabi ng Biblia na tayo ay minahal at pinatawad na at ang Panginoong Hesus ay mayroong malaking pag-ibig sa atin. You don't need to do anything. Jesus already loves you and forgave you. Wala ka nang anumang kailangan gawin, talagang minahal ka na at ng Panginoong Hesus. So when we receive this unconditional love, we want to pay back. Kaya kapag ating natanggap itong wagas na pag-ibig, talagang ninanais natin na suklian ang pag-ibig na ito. We really want to please God, not other people. Kaya ninanais natin na magbigay ng kasiyahan sa Panginoong Hesus at hindi sa ibang tao. That's why Zacchaeus says like this, verse 8. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Si Zacchaeo ay tumindig at sinabi sa Panginoon, Panginoon, ang kalahati ng aking mga pag-aari ay ibibigay ko sa mga dukha at kung sa pamamagitan ng pandaraya ay may kinuha ako sa kanino mang tao, babayaran ko siya ng 4 na ulit. So he says, I'll share the half of my money to the poor. Kaya sinabi niya na yung kalahati sa kanyang pag-aari ay bibigay niya sa mga dukha. And if I get anything by false accusation, I'm gonna pay 4 times, fourfold. Kaya at isa pa, at kung sa pamamagitan ng pandaraya ay may kinuha ako sa kanino mang tao, babayaran ko siya ng 4 na ulit. So he gonna share the half, and even for other half, if all his money is he get all his money by false accusation. So if he pay 4 times, he will have nothing.
Kaya yung kalahati ibibigay niya sa mga dukha at kung sa pamamagitan ng pandaraya ay nakakuha siya ng kalahati pa, babayaran siya ng 4 ulit. Kaya wala nang matitira kay Zaccheo. Before he met Jesus, his goal was probably money. Kaya bago po niya nakatagpo ang Panginoong Hesus, yung kanyang layunin ay makakuha ng maraming pera. I want to get more money. Ninanais ko na makakuha ng maraming pera. I want to be rich. Ninanais ko na maging mayaman. I want to success. Gusto ko maging matagumpay. But when he met Jesus, his goal is not the money anymore. Pero nung nakatagpo niya ang Panginoong Hesus, yung kanyang layunin ay hindi na pera. His only goal is how to please God. Pero ang kanyang layunin na ay kung paano bibigyang kasiyahan ang Diyos. As long as my Lord Jesus Christ is happy, I can sacrifice all my money, all my life. Kaya kapag naging masaya lang ang Panginoong Hesus, okay lang sa akin na magsakripisyo ng lahat-lahat at ang aking buhay. When we get salvation, the goal of our life is also totally changing. Kaya nung tayo po ay maligtas, yung layunin ng ating buhay ay talagang nabago. We don't care other things. We really want to please God. Wala na tayong pakialam sa ibang mga bagay, ninanais lang natin na bigyang kasiyahan ng Diyos. That's why even though nobody forces us, we are willing to offer our time and money and even our life. Kaya kahit na walang pumipilit sa atin, ninanais natin na ibigay ang ating buhay, yung ating oras at ang ating pera. So the verse 8, verse 9, Jesus said, "Today salvation has come to this house because he also is a son of Abraham." Kaya sabi sa versikulo 9, sinabi sa kanya ni Jesus, dumating sa bahay na ito ngayon ang kaligtasan sapagkat siya man ay anak ni Abraham. It's not like because he shared the money to the poor, it doesn't mean the salvation came to this house because the salvation came to this house not because he shared the money to the poor. Kaya dumating sa bahay na ito ang kaligtasan, hindi po ang dahilan dahil nagbigay siya ng pera sa mga pulubi. His sharing is the evidence that the salvation came to this house. Kaya yung pamamahagi niya sa mga dukha ng kanyang pera, ito po yung katibayan na yung kaligtasan ay dumating na sa kanyang bahay. So if we really get salvation, if we really have the eternal life, there must be change of our life. Kaya kapag tayo talaga ay tunay na naligtas at meron na tayong buhay na walang hanggan, talagang mayroong pagbabago sa ating buhay. We like to share. Ninanais natin na magbahagi. We are willing to offer our things to the Lord. Kaya ninanais natin na ihandog ang ating mga bagay para sa Panginoon. When God look at this evidence, that is the kind of evidence that we are really saved. Ayun po ay isang katibayan na talagang tayo po ay ligtas. So, there must be the evidence of saved people. Kaya merong katibayan sa mga ligtas na tao. The verse 10, let's read it together again. 3, 2, 1. Sapagkat ang anak ng tao ay dumating upang hanapin at iligtas ang nawala. Yes. God came to this world to seek and save the which was lost. Kaya dumating ang Panginoon upang hanapin at iligtas ang nawala. So God really desire to find the sinner who is seeking the truth. Kaya ninanais talaga ng Panginoong Hesus na makatagpo yung taong naghahanap ng kaligtasan. When the sinner also desire to get salvation, he can find Jesus and get salvation. Kaya kapag yung isang makasalanan ay talagang magnais din, ay makakatagpo niya ang Panginoong Hesus at makakatanggap ng kaligtasan. Even in our Christian life, God really desire to find the brothers and sisters, save the people who to achieve His will. At gayon din sa ating buhay Kristyano, ninanais din ng Panginoong Hesus na makita at mahanap yung mga kapatiran na ninanais na gawin ang kanyang kalooban. Then when we realize our weakness and desire to receive the more grace and to be used by God more, God give us the more grace and will use us more. Kaya kapag ating nalaman kung gaano po tayo kahina at magkaroon po tayo ng pagnanais na gamitin ng Diyos, talagang makakatagpo natin ito at makakatanggap po tayo ng gantimpala at ng biyaya. Tama po ba?
So I really hope and pray in this year we desire to grow one more. Kaya ako po talaga ay nananalangin na tayo po sa taong ito ay lumago sa ating We pananampalataya. should desire to receive more grace. Kaya talagang dapat nating nasain na magkaroon ng mas dakilang biyaya. We should desire to save more lost souls. Kaya dapat nating nasain na magligtas ng maraming ligaw na kaluluwa. Tama po ba? Apo. Maraming salamat po.